Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy, and then Saan Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, Your Honor. Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Hindi Mauubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur? Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot. Katulad po ng pagkain. Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Nako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Final? Hindi po kasi we require So, hindi them. po final. Based Boss, on the AOM po. konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po hindi pa final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definition niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Thank you, Senator Salamat po. Padilla. You may be. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Shout out po sa ating mga subscriber po nandirito, sa ating mga subscriber pang noon-noon pa na sumusuporta po sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga subscriber ko po na bago hong dating nandito ngayon o bago lang ho dito sa ating YouTube channel, sa ating mga subscriber din na mga sabi ko nga pahipi-hipi o dyan lang yan sa mga nagmamasid lang ho sa ating YouTube channel, nanonood pero hindi nagko-comment. So maraming salamat din sa inyo sa lugar ko dyan sa Pilipinas, sa Bohol. Okay, shout out po sa taga Bohol. Sa lahat po ng nagpapa-shoutout sa atin, maraming salamat po sa inyo dyan na nanggaling po sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, ingat po tayong lahat. Inuna ko na yon kaysa yung pag-uusapan natin kay Senador Robin Padilla na itong si Frederick Wamil, itong abogado na nagiging witness dito sa confidential fund ni VP Sara. At ito, based na rin sa nakikita ko dito sa tao na to, based na rin sa aking mga obserba sa kanya mga pananalita dyan, sa kanya pagharap dyan na isip witness dito sa prosecutor, ang hirap, no? Di ako abogado, ano?
Pero sa mataas na pinag-aralan, mas mataas pa rin si Robin Padilla, no? Pero hanga ako kay Robin Padilla dito sa impeachment ni VP Sara sa mga magtanong to, ha. Walang binatbat ang iba dyan na mga kilalang politiko na pag nagtanong ay bara-bara magtanong. Talagang ang igusto lang ay idiin si VP Sara. Dito kay Robin Padilla, may time din na nakikita natin na gusto na i-ano si VP Sara. Kakakampihan pa rin ni Robin Padilla. Pero ang mga punto dito sa Espanyol pa, punto de vista, punto natin na nakikita natin, ibig sabihin ng punto de vista, nakikita ko dito kay Robin Padilla ay gamit na gamit ang kanyang, talagang nag-ano siya dito, nag-obserba ng maayos, nag-aral ng maigi dito sa impeachment. Hindi nag-aral ng mga ano. Ang nakikita ko sa kanya dito ngayon ay timing, good timing ang kanya mga tanong. Yung mga tanong na yun kanina, kung hindi ka ba naman talaga tanga doon na makikita mo doon sa mga tanong niya na mga hindi, wala niyang alam na napuntahan siya sa mga parte ng Pilipinas, napunta niya sa BARM. Hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng BARM. Na ang BARM na yan, yung nabanggit na nga ni Robin Padilla yung mga lugar na yun na miyembro ng BARM, hindi niya hindi niya makuha-kuha kung saan talaga siya, hindi niya alam. So, sino pinagluloko itong mga witness dito sa impeachment ngayon ni VP Sara, itong kinuha ng mga prosecutor? Unang-unang salvo niya, no? Unang-unang salvo niyan, diin na diin talaga si VP Sara. At hindi kasi alam nitong mga to, itong mga witness ngayon, na mayroong pagkakataon na cross-examination sila. Yan ang pinakagusto ko talaga. Kasi ukod kasi sa hearing doon sa doon sa mga quadcom dati, hindi naman sila na cross-examine kasi noon. Kaya makikita natin doon bias ang ating pag-uobserba kasi nga hindi makasagot eh. Hindi kagaya ng cross-examine ka. Talagang matulala ka sa mga tanong ng mga itong mga tanong na kahit hindi abogado, pag magaling ka, wag lang na yung mga kagaya ng mga tulpo diyan, kagaya na isang senador diyan na hanggang ngayon hindi pa rin tumatayo na nagtatanong itong si Lito Lapid. Ang layo ni Lito Lapid talaga kay Robin Padilla, no? Pangbihira naman talaga. Wala siyang sa ngayon sa tagal lang takbo ng impeachment nito ng Vice Presidente sa dito sa Senado, wala siyang nakikita noon na mga balita na pwede niya itanong para pagkakataon niya na yan na maitanong niya o hindi na itanong sa iba. Hindi niya na yan. Hindi niya naisip yan. Ano ba naman yan to? Pambihira naman talaga baka pag senador tayo ng wala talagang zero talaga ang knowledge talaga. I have no knowledge para man lagi ang mga dyan, yung mga tawag dito, yung mga witness. Bakit ganun? Mga abogado kayo, mga I have no knowledge. Mga laging dipinsa ninyo yan. Tapos ito pa, etong kay GV Ejercito. Parang nakikita ko sa tanong ni GV Ejercito dito, hindi nakapanapo tong ito na naman si Wamil na to. Para sa akin, ano pa pinapatagal niyo yan? Para sa akin, absilto na si VP Sara yan sa mga tanong, mga sagot nito mga to. Tanong doon sa prosecutor, pero pag nag-cross-examine na, pagka dito sa kabilang panig naman, sapul eh. Walang mga alam eh. Lahat na lang, I have no knowledge. Mayroong mga mali ang pagtatype. Lagi yan. Ano yan? Kasama talaga sa script nyo pagka nagkamali to, sabihin nyo na lang. Pagka hindi to tumama, sabihin nyo lang na mali ang pagka-type. Kaya tuloy nasisita kayo. Sino pang naniniwala? Wala na nga masyadong nanonood masyado to sa impeachment. Sino pang maniniwala dito ngayon? Yun ang sabi ko, sino pang maniniwala sa inyo dyan ang ginagawa ninyo dyan? Na ang ginagawa ninyo pang didikdik lang naman dito sa Vice Presidente, pang bihirang buhay naman talaga to. Oo. Sus, Ginoo ko. Tapos ang mga tao ngayon na nakatingin dito, maganda daw talaga ang prosecutor kasi ganito, ganyan. Ay naku, hindi na nga magkanda-gaga ng lola ninyo itong si Kapunan na yan eh. Ito pa nga lang Robin Padilla hindi to abogado. Pero ang galing ng pagkaano niya. Ang galing niya pagtatanong dito. Yung mga cheque, yung mga isyuan ng cheque, yun ang sinasabi niya. Ang galing nun.
Bakit nag-i-issue ng ganito? Bakit nag-ano ng ganito? Oh, pinaliwanag niya. So yung mga nabura pala na hindi niyo narinig na anong sagot, alam niyo na yon, ma-restrict ako noon kaya tinanggal ko ho yon. Kaya ang ano noon is party pa rin doon sa dapat isagot niya. Yung baka mamaya yung mga terrorism na yung mga ganyan-ganyan ba, mga salitang ganyan. Yung tiro tapos re tapos ganon sin sim sim, intindihin nyo na lang yun kasi mahirap kasi sa YouTube ma-restrict talaga, kaya tinanggal ko ho yung mga sinasabi ni Robin Padilla. Pero alam ko na itong mga nag-ano dyan, alam naman nila yan yung mga nagwi-witness dyan, alam ninyo yan kung bakit na yung mga pangalan dyan na mga code name lang yung mga nilalagay ho dyan, yung mga alias lang ho dyan. Alam niyo yan mangyayari. Kaya nga sabi nga ni BP Sara noon na hindi pwede na ilagay mo ang totoong pangalan ho dyan kasi nga yung binabayaran namin nasa loob. Napansin ba natin sa ngayon ang mga estudyante ngayon na sobrang violente sa eskwelahan ngayon? Nung panahon ni BP Sara, kung napansin niyo, hindi tayo nakakita ng ganyan na sobrang mga violente ang mga estudyante. Dahil ho yun sa mga ganitong confidential fund niya. Kung nakikita natin, yung mga taktika ho yun. Yung na ano nila na binibilhan ng mga upuan, kung ano pang mga ano dyan, mga binibilhan ng gamot, binibili ng pagkain, taktika ho yun para sa akin ha. Hindi sila makapag-penetrate sa lugar na yan. Ang lugar na yan na maraming mga NPA dyan, hindi sila makapag-penetrate dyan kung hindi nila gagawin nila ang lahat. So naisip ko ako di ko nag-ano sa ano yan, naisip ko lang na bibigyan natin ng gamot kunyari ang mga tao dyan para makapenetrate tayo, makapasok tayo dyan, malalaman natin ang mga ang mga kalakaran dyan sa loob. Makukuha nila ang loob dun kasi pagkain, hirap na hirap sa buhay ang mga pinupuntahang lugar na yan kasi doon nagsimula ang mag-recruit ho ng mga NPA. Kay bao ko ana nga mag-recruit sa mga NPA naas mga probinsya, naas sa mga lisod nga lugar, mahirap na lugar kasi taga Bohol ko ha. Sa una sa nakaundan pa ko, sa gamay pa ko, grabe uso ang NPA sa Bohol. Liblib nga lugar mi. Muagi na mga NPA na ana diha. So, dali ra kaayo sidlen sa mga NPA ang mga lugar. Madali lang sila makapasok diyan sa lugar na yan. Ang ginawa nila, i-brainwash nila ang mga tao doon. Kaya ma-recruit nila. Kalabanin natin ang gobyerno na to kasi walang silbi. Kaya ang ginawa ni VP Sara, ang ginawa nila yan dyan para malaman nila na itong lugar na to mapenetrate. Palagay ko yung mga binibili mga grocery na yan, yun ang pinagagamitan nun. Bigyan natin ng mga lugar na to para maka-imbestiga tayo ng maayos, makakuha tayo ng intelligence dito kung ano talaga ang kalakaran dito sa lugar na to. Nagets nyo? Kasi ang mga probinsya, bigyan mo lang ng ano yan. Tulong, kunting tulong. Di magsabi na yan, dito may mga ganito dito, may ganito. Kasi nga, alam ko yan pagka nasa probinsya. Lalo pag mga liblib nga na lugar, liblib na mga probinsya, mahirap na mga probinsya, nandoon ho yan mga NPA noon. Kaya galit na galit itong mga tao dito sa makakaliwang grupo kay BP Sara kasi alam nila na napasok ang kanilang teritoryo. At ito pa yung yung mga lugar ho dyan na mga tawag nito, mga bundok. Doon ho natutulog yan. Tinatakot ang mga tao sa mga NPA. Kaya utak ang ginagamit ng kaya si Robin Padilla may punto. At dito itong si ginawa nito ni JV Ejercito, ang galing din ng tanong niya. Hindi na paamin na itong si BP Sara hindi nakikinabang dito sa confidential fund. O sinong niya nila hahabulin ngayon. Kaya tulirong-tuliro na itong mga kalaban nila ngayon ni BP Sara kasi gusto talaga nilang pabagsakin ito. At lalo patuloy lumakas. Kaya ito impeachment ninyo, itigil nyo na lang yan. Wala na
Abogado ang inyong mga ano diyan, mga alahat ng ano niyan, mga abogado halos ang inyong mga na ano niyan na witness ninyo. Pero lahat sablay. Abangan natin yung isang ano, witness nun. Baka lalong ilulunod itong confidential fund ni BP Sara. Ang daming ganap, no?